Papasok lang pong balita, isang residential area ang nasusunog sa Luzon Avenue sa Quezon City. Patuloy pang inaapula ng mga bumbero ang apoy. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Rafi, patuloy pa rin itong pagsisikap ng mga kagawad ng pamatay sunog mula sa Bureau of Fire Protection at na rin sa mga volunteer para tuluyang maapula ang apoy na nanggagaling mula sa ilang mga kabahayan dito sa bahagi ng Area 7, Pasong Tamo sa Luzon Avenue sa Quezon City. Sa initial na impormasyon na ibinigay sa atin ng PFP, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Shirley Ragot sa dalawang palapag na bahay nito, partikular sa ikalawang palapag nagsimula matapos ito dahil sa siksikan ng mga bahay at yari sa riot materials ang karamihan ng mga bahay ay mabilis na kumalat dito sa lugar. Naging mabilis naman din ang pagresponde ng mga kagawad ng pamatay sunog dito sa lugar kung saan nagdatingan na kaagad yung mga truck at mabilis na binuhusan ng tubig itong mga nasusunog na mga bahay. Sa mga oras na to, nananatili pa rin sa ikatlong alarma ang sunog at patuloy pa rin itong ginagawa na pag-apula ng mga kagawad ng pamatay sunog. Samantala, yung mga residente naman, kanya-kanyang hakot sila ng kanilang mga may sasalpang mga gamit matapos na tupukin ng apoy ang kanilang mga bahay. Rafi? Alan, kumusta yung responde ng mga bumbero? Sapat ba naman sila ngayon dyan sa laki ng sunog, Alan? Sapat naman, no? Marami yung mga truck ng bumbero na mabilis na nakarating dito sa bahagi ng Luzon Avenue. At dahil sa accessible yung lugar mula sa may bahagi ng Commonwealth hanggang sa may Congressional Station, mabilis na nakapasok dito sa lugar. Tumulong na rin kasi yung mga tauhan ng Quezon City Police District para manduhan yung daloy ng trapiko at tanging mga truck lamang ng bumbero ang makapasok dito sa may bahagi ng Luzon Avenue. Kaya naging mabilis yung pagpasok ng mga truck traffic. Pero Alan, may pinapakita kasi kaming video na tila merong maliit na pasilyo pero tumawid na yung sunog doon sa kabila. Paano mo madidescribe yung lugar dyan? Talagang dikit-dikit ba yung mga kabahayan? Talagang dikit-dikit, no? Yung mga bahay dito sa lugar sa may bahagi ng Area 7. Halos may mga bahay dito na dingding lang yung pagitan dun sa mga katabing mga bahay. Kaya talagang mabilis na kumalat yung apoy. Yung iba nga na mga lugar, yung iba pang mga bahagi dito ng mga bahay, dahil na rin sa lakas din ng hangin na katabi lamang ng mga nasusunog matapos na madilaan ay talagang kinain na rin ng apoy, Rafi, dahil unang-una yari sa light materials, gayon na rin talagang mainit din yung panahon dito sa lugar at malakas yung hangin na talagang na nagpapatindi dun sa apoy na lumalamon sa mga bahay, Rafi. Alan, yung mga residente na kumukuha ng kanilang mga gamit, hinahayaan ba sila ng mga bumbero o dun sa malapit na sa nasusunog, pinagbabawalan na sila? Kasi so far, wala pa namang nai-report na nasaktan dito sa insidente. Wala pa naman na iulat na nasaktan, Rafi. Yung karamihan ng mga residente na naghahakot ng kanilang mga gamit, nagtatanggal ng mga gamit, doon mismo sa malapit na sa masunog. Ang ginagawa kasi ng ilang mga residente, pag nakikita nila na malapit na yung apoy doon sa kanilang mga bahay, kung todo hakot na sila ng kanilang maisasalpang mga gamit at inilalagay nila sa gilid ng kalsada. Dahil naman sa tutok, yung mga kagawad ng pamatay sunog, dun sa operasyon nila, hinahayaan na lang nila yung mga residente, lalo kung hindi naman pumapasok mismo dun sa mga nasusunog na mga bahay, Rafi. At Alan, kumusta yung trapiko dyan sa paligid ng nasusunog? At ano yung abiso para may alternatibong ruta ba? Para hindi na makaabala yung mga motoristang pwedeng dumaan dyan? Yung mga manggagaling ng Commonwealth Avenue at papasok dito sa may Luzon Avenue, dadaan sa may Congressional Avenue, naku, talagang maiipit kayo sa daloy ng trapiko dahil ito ay nakupuhan na ng mga kagawad ng pamatay sunog, lalo na itong papasok dito sa may bahagi ng Luzon Avenue. Dahil hanggang sa mga oras to, marami pa rin mga truck ng bumbero. At may mga nakabantay na rin ng mga tauhan ng QCPD dun sa kanto ng Luzon Avenue at ng Congressional Avenue Extension para nang sa ganon, yung mga truck lamang ng bumbero makapasok dito may sa Luzon Avenue at minamanduhan nila yung ibang mga sasakyan na wag na muna dumiretso. Kaya para doon sa mga motorista na dadaan dito sa lugar nito, manggagaling ng Katipunan, papagtas itong Luzon Avenue at dadaan ng Congressional Avenue Extension, talagang maiipit po kayo sa mga oras ito sa daloy ng trapiko, kaya iwasan nyo na muna po yung lugar na ito. Pero muli, Alan, kumusta naman yung pagkalat nito? Mabilis ba yung pagkalat nito? Nakukontain naman ng mga bumbero at hindi pa itinataas yung alarma?
Sa ngayon, Rafi, no, puti na yung usok at hindi na ganun kakapal yung usok na nakikita ko mula dito sa mga nasusunog na mga bahay. At nagtutulong-tulong na lamang itong mga kagawad ng pamatay sunog at inaantay na lang natin yung pinakahuling update nila sa status nitong sunog na nangyayari dito sa may bahagi ng Luzon Avenue, Rafi. Okay, maraming salamat. Alan Gatus ng Super Radio DZBB.